Hey, what's up guys? It's AJ Madrigal and I'm with CJ Cancino. And this is our podcast. Wala pa kaming pangalan. So, as we record this video, wala pa kaming legit na pangalan ng podcast kasi medyo medyo late. I mean, may naisip na kami pero hindi pa kami nag-agree kasi may same name kami sa YouTube ng podcast. So, Ganda sana as we ng record pangalan this, eh. totoo. Nag-iisip pa lang kami. So, ayun. Sige, let's parang tambay talk lang naman to eh. So, like I've said, I'm with CJ Cancino, the hottest player right now in PBA. back to Ayun back pa. back to back player of the game. Yes, sir. So, kamusta? How's life? How's PBA? Ano, masyado kang busy eh. As we're recording this, December 15 nga pala ngayon. So, it's Monday. And makakamusta tong partner ko. Akala mo hindi kami magkasama kanina eh. Actually, magkasama kami kanina. Nag-golf kami. Nung umaga-umaga, sobrang araw. And then nung after, nakapunta na kami sa Aguinaldo, bigla nang umulan. So, bad trip na Biglang bad trip umulan kami. Kasama namin yung isa naming coach. Putya. Parehong pangit yung laro namin. Akala ko Ano score mo kanina, kanina? sabi ko sa'yo, di ba? Sabi ko, "Kamusta par? Ba't ganito? Parang maulan na. Tuloy pa ba tayo?" Sabi mo, di, araw yan. Pero di tumigil. Mas lumakas pa lalo eh. By the way, sa Camp Aguinaldo kami naglaro and mas maputik siya, no? Parang maputik. Sobrang. Actually, ang hirap ka tuwing naglalaro ko doon sa Aguinaldo, laging umuulan eh. Sabi nga nung kaddy ko, ako ata yung malas nun eh. So, pero happy naman. Hindi naman nakaka-stress ang golf. Medyo Oo nga eh. nakaka-visit lang. So, let's talk about PBA na. Oh, yeah. PBA. So, PBA, alam naman natin, back-to-back player of the game. And kanina lang ata in-announce, player of the week. Congrats! Kamusta? Paano? I mean, nanonood ako ng EASL pero sa EASL, hindi ka masyadong gamit kasi for sure, andun sila RHJ, sila Brownlee. Pero pagdating sa PBA, alam naman natin all Filipino this season eh. Paano ka nakakapag-adjust ng gano'n na biglang wala kang minuto and then biglang pagdating ng PBA, boom, career high, back to back player of the games, player of the week pa, di ba? Siguro it's having a positive mindset kasi actually alam mo na eh kung ilang minutes ka maglalaro eh, 5 to 10 minutes sa ESL. So, yung iniisip ko na lang kung ano yung gagawin ko off the court. Yun yung mga extra work, better basketball. And iba rin kasi kapag kasama mo yung mga import sa practice, grabe parang pag sila yung araw-araw mo kasama the whole month, parang pag nagpunta ka sa PBA, putya yung bumabantay sa akin si RHG eh. Tapos yung mga bumabantay sa akin doon, all Filipino. So merong ganong confidence na nabibigay sa akin na naitulong sila yung mga import dahil sila nga yung mga kasama namin, sila yung mga kasama namin sa practice. So iba-iba yung mga nabibigay nila. And may hirap sa international sobrang hirap nung physicality, nung bilis. Yun yung parang next step ko eh, parang okay sa PBA, medyo nag-establish na ako. Gusto ko, next step ko sa international. Para alam mo yun, syempre may target din ako na gusto ko maging gilas eh. So, pag naging gilas ka, Totoo. international yung kalaban mo. So, siguro, yun na yung parang practice ko, yung ESL. Kasi sila-sila din naman yung mga kalaban mo kapag napunta ka na ng gilas eh. So, yun. Oo. So, ano yung parang what it's like teaming up with RHJ and Brownlee. Parang Brown. syempre medyo curious ako sa gano'n eh. Kasi for sure si RHJ syempre NBA talent pa rin eh. So, paano siya as a teammate, like paano yung focus niya, paano siya mag-prepare pagdating sa practice sa game. Yun. Si Brownlee kasi parang 2 days lang namin nakasama eh. And si RHJ almost 2 months namin nakasama. Pero masasabi mo na ano sila, different breed of animal. Yung isa Ah, kalmado, yung isa binibigay talaga niya yung best niya, parang talagang nilalabas niya yung emotion niya. Yun yung si RHJ. Si Brownlee parang Oo. makikita mo lang cool lang siya. Oo. Sobrang kalmado lang sa mga nangyayari. Pero pareho Mhm. silang makikita mo na kahit ganun, iba yung passion nila sa basketball. Si RHJ, pag nakita mo extra work sa umaga, yung mga before practice, pag di nakaka-shoot yun, nagagalit yun.
sumisigaw yun sa practice. Tapos, minsan, nagbinabato niya yung mga upuan. Pero sinabi niya sa amin yan, parang, if, daw siya, frustrated daw siya, hayaan lang daw siya, kasi, kailangan niya ilabas eh. So, may mga ganung tao talaga na kailangan Ah, ilabas. So, fuck! Yung mga okay. sigawan na ganun. Ganun siya. Which yung sa kabila naman, Oo. si Brownlee naman, sobrang kalmado. Akala mo, Siya yung lang siya, kabaliktaran. relax lang, shooting lang. Talagang akala mo yung, pero mararamdaman mo yung aura niya. Parang, Mm. okay, yun yung si Brownlee na to. Parang may aura talaga siya na, alam mo magaling mag-basketball. Pero when it comes to being a teammate, pareho silang sobrang matulungin. Si Brownlee 2 days na nakasama pero ramdam mo yung pagiging mabait niya. Si RHJ, gusto niya palaging go hard sa practice. Hindi ka pwedeng hindi mag-go hard kasi nakakahiya sa kanya. O sarap, Oo. sarap maging teammate ng dalawang yun. Oo nga, pati nung napanood ko yung EASL, yung kalaban niya yung Macau, parang gusto niya siya yung dumidepensa sa best player ng Oo, kalaban. di Eh. I ba? think si... Isipin Oo, mo, si Chonky ang liit crazy. tapos si Che, si Brownlee yun na nga 6'5", eh. 6'6". Mabantay mo si Yun Chonky na nga. parang 5'11", di ba? So, ganun, Oo ganun nga siyang eh. tao. Ibang klase. Saka ano eh, nung dinedepensa niya talagang hirap talaga si Chonky. Although syempre, given RHJ, two-way player, tapos si Chonky lang 5'11". Pero grabe, ang galing. Pero nung, yun nga, simula nung na-injured siya, ano eh, doon talaga sila ano eh, Nakahabol. nakakuha, nakahabol, saka grabe yung pinakawalan ni Chonky talaga, grabe yung buckets talaga na pinakawalan niya, lalo na sa fourth quarter. Crazy guy. Kaya talaga bumuhat eh, no? Ako yung nasa harap niya nung naka-score siya ng 5 points eh. Talagang, hindi, hindi, kasi nung time na yun, parang binibigay namin yung tira niya kasi hindi siya nakaka-score ng first half. Pero nung Oo nga eh. nakashoot na siya, hindi mo alam kung ano bibigay mo, atake ba? Kasi kapag umatake siya, ang galing niya mang-clip, ang galing niya manghawak. Eh, sobrang liit niya eh. So, Mm. hinahawakan niya, nasa tuhod na, nasa bewang na. So, sobrang shifty niya pa para siyang Isaiah Thomas gumalaw. Oo. Sobrang Sobrang galing-galing ng shifty nga. Chonky. I think leading kayo by 20 points tapos natapos yung game. Parang 2 points lang 2 ata yung lamang points. eh. No? Sobrang Crazy, kabado pa crazy kami no, game. parang sobrang dikit na ibang klase yung Kaya nga laban na eh. yun. So, kanina napag-usapan natin yun si RHJ as a two-way player. So, ano ba yung importance ng two-way player pagdating sa team? Kasi, syempre, if you have multiple two-way player in one team, parang yun talaga yung recipe for success eh. Di ba? So, ano yung Makikita, importance yan? Lalo na pagdating sa PBA. um, siguro hindi lang sa PBA kasi lahat din, KBL, kahit yung NBA, Totoo. nakita mo yung OKC, SGA, Oo. kanilang top 1, two-way player, dumedepensa. Two-way player. Totoo. Yung sa akin, pagpasok ko ng Meralco, ang baba ng minutes ko kasi hindi naman ako magaling dumepensa nung college. So, Oo. kailangan ko i-work on yun para maging two-player. Ngayon, medyo na-work on ko siya. Bigyan ako ng mas mabang playing time. So, ganun kahalaga Totoo. yung pagiging two-way Pagiging two-way player mo. player. Oo, kasi pagdating sa pro, international man yan, or sa PBA, talagang kapag ikaw yung weakest link ng team mo, talagang ikaw talaga yung babanatan eh. Kasi matatalino na lahat eh. Totoo. Saka may ano dyan eh, tinatawag tayong scouting report, napapanood dyan sa Oo. video eh. Alam yan eh, di ba? So may mga coaching staff na, yan, hanapin mo yung switch kay ganito, ito, atakihin natin, di ba? So yun talaga yung importance ng two-way player. Which is nakukuha mo naman ngayon. Oo. Tsaka nag, 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 Oo, nagfo-flourish ka na as one of the best two-way player in the PBA. syempre pag kunwari kung ikaw yung coach, and then yung star player mo ng kabila, may score na marami pero walang depensa, syempre siya yung atakihin mo para masabi ng coach sa kabila na, labas natin yan kasi liability sa defense yan. Like parang yun sa rivalry ng Cavs and Warriors before. Inaanap lagi nila yung switch kay Curry, di ba? Oo, Lalo na lagi si pag si Curry. LeBron. So, yun talaga eh. Like, pero ito na lang, best example sa UP. If may multiple two-way player ka sa team, Jerry, Rayland, two-way player, Harold, best two-way player in the league. Yun eh, So, yun yung mga recipe for success. Kaya kahit 0-2 start sila, nakarating talaga sila sa hanggang finals eh. and for example lang hindi pagiging two-way player, nakikita natin minsan si Remogat, parang siya yung siniswitch and Ayan. then
siya atakihin. So, pag-usapan na lang natin yun sa Totoo. segment natin sa UAAP mamaya. Oh, Lipat naman yeah, tayo sa yeah. UAAP, Speaking pare. Medyo ito talagang subaybay eh, tayo kasi syempre, medyo bias tayo oo dito naman, kasi oo naman. taga-UP tayo pareho. Pero masarap pa rin pag-usapan ng ganito, lalo na pareho na tayong Oo. alumni, pareho na tayong Yes. fan, basketball fan. So, let's talk about game 1. Game Game 1 one, muna tayo. yan. 34 points 34 na points, no? crazy guy. But like Coach Gold said, hindi naman pwedeng si Harold lang. And talagang dumating yung tulong pagdating ng game 2, di ba? Nag-step up naman talaga lahat. So, Oo. ayun eh. Ano ba yung sabi mo? Yung message mo na talagang hirap manalo niya kung 6 lang yung umiscore, di ba? Oo, kasi makikita mo sa stats, pag tinignan mo sa stats, shit, anim lang yung naka-shoot. Tapos yung field goals nung iba, parang isa, dalawa lang. So, mahirap yung ganun, lalo na pag finals kasi nakakapagod din naman yung ginawa ni Harold, syempre. Pero ibang klase yun, Para 34 sa points game yun, 1 ibang klase. finals, magagawa mo mag 34 points, di ba? Mm, Napakahirap gawin. Oh, iba ka. pero mhm. Pero speaking of iba, iba yung Ano? nag-call game, pare. Iba yung nag-call game nung Oo, game 1. iba. Masyadong magaling yung batang yun. Cool cat. Ano ba yung, let's talk about yung step back jumper na yun. Ano ba yung situation dun? Kasi, I think, nireject niya yung ball screen. 'Di ba? And then, I think, parang pagdating sa replay, parang nakita ko, parang nagagalit si Rayland sa big man nila, kay Francis ata. Ano ba yung, dun? Ano sa tingin mo yung coverage Um, nila? ang tingin ko ang tingin ko na hindi ko masabi kung ang tingin ko na coverage knowing Coach Gold, ano 'yan, Hard show, no? parang naka-hard show, hard show. Pero ang mali ni Raylan para siyang makikipag-switch kasi umatras siya, eh. Kung makikita mo yung paggagamit ng ball screen ni Jacob, talagang inatrasan niya muna si Jacob. Kaya nagkaroon si Jacob ng space to cross over and then to step back. Kasi isipin mo kung magha-hard show sila, didikit si Raylan, 'di ba, eh? Didikit siya kay Jacob, eh. So mawawalan ng space si Jacob to operate yung step back. So, tingin ko medyo nagkalituhan yun, eh. Medyo nagkalituhan siguro. Ang layo ng separation, eh. Grabe yun. Grabe yung separation. Ang layo. Ang Sobrang layo layo ng ng separation. separation. And being a player, pagka nagkaroon ka ng flow na bigla kang magkakaroon ng step back, mukha lang siya mahirap itira, pero kapag lagi mong ginagawa yung step back na yun, parang yun na yung go-to move niya, putya. Ano na yan, kumbaga, momentum. I mean, hindi momentum, eh. Ano ba yung tamang? May tamang word dyan, eh. Mamaya balikan natin yan. Oh, yeah, Flow flow state. state yan. Pwede yung flow state. Oh, yung hindi ka na Yeah. well, flow state kasi yan yung yung hindi ka na nakakaramdam ng pagod. Yung parang oh, Hindi ka na na hindi ka na parang nag-iisip. hindi ka na nag-iisip, Oh, parang parang muscle focus ka memory na na lang lang talaga. lahat. Alam mo na yung gagawin mo, didepensa ka na lang, aatake ka na lang. Yung parang hindi ka makausap. may ganyan eh. May nangyayari Oo, ganyan eh. parang Di gano'n. ba? Yung sobrang Yun, deep yun. ng focus mo, talagang tapos lahat ng Oo, nangyayari di ba? tama pa. Yun yung hindi perfection yung kinukuha namin kapagka nagre-repetition ng mga shooting. Yun yung hinahanap mo, yung flow state na kailangan mo siya makabisado para in game, lagi Oh, na siyang parang, lalabas. yun, parang So, yun yung siya, kahalagahan nung natural. practice. Natural na lang siya sa'yo. Kumbaga. Oo, Oo. magiging second nature. Yun, tama. Tama yung word na second Oo. nature mo na Parang siya. sa tingin Hindi mo, magiging parang ang second hirap nature. ng ginawa niya pero sa sarili niya araw-araw ko pinapractice 'to eh. Para sa Yung kanya. ganoon, 'di ba? Natural na sa akin 'to eh. Parang yung sinabi ni Michael Jordan na sa sobrang nasa flow state na siya, hindi niya na maalala kung ano yung mga ginawa niya nung game. Gano'n ka ano yung second nature ni Yun, yun. Michael Jordan. Yun, okay yun. Oh, maganda yun, maganda yung gano'n. So, sa tingin mo talagang no, kinulang lang talaga yung game 1 sa pero kasi kung Oo, titingnan mo sobra. yung score, yung final score, dikit eh. Kahit sabihin mong 6 lang yung score, kahit 6 lang 4 yung points, eh, score. 'no? Puwede mo sabihin na ano, eh, 'no, na, naka-ano lang, Oh, breaks of the game, totoo. yun. Puwede mo Parang fourth sabihin gano'n, quarter eh, na lang 'no? talaga yun eh. Kasi dikit eh. Atas 6 lang Mm. umiscore sa atin, di ba? Parang as a coach, ite-take mo yung chances na
kung ano yung mas mataas. Kaya mas mataas ba kung gagawa si Harold ng 35 points? Mataas ba yung chance na mananalo yung UP compared dun sa kung lahat mag-contribute, di ba? So medyo babalanse ka talaga. Gets. Pero game 2 eh, no? Game 2, Game game 2 2. nakuha natin yung panalo, di Oo. ba? Akala ko tapos na eh. Yung tira ni Boris Marasigan, grabe yun. Nahulog yung puso ko. Pero ano sa akin pag pinapanood mo, ibang klase Oo, Boris ang galing. Balasigan, pare. Yun yung, yun Pero yung gusto ayaw mo mong sa team mo. kalaban, Oo, pero gusto mong yan, kampi. yan. Oo. Tapos meron pa silang Totoo. ganun, dalawa. May Pablo Oh, pa sila. Pablo. Well, speaking of Di ba? Pabs. Well, di ko siya naging teammate eh. So hindi ko alam kung paano siya as a player, as a teammate. Pero if ano ka eh, if former teammate ka niya, parang matutuwa ka sa nangyayari sa kanya ngayon eh. Parang as a as a fan nga, parang pag nakaka-shoot siya, ay, okay lang si Pabs eh. Parang may ganun eh, may ganun ako nararamdaman eh. Oo. Oo, as a Parang, UP parang fan. as a Oh. UP fan Sige, no? si Okay, Pablo yan Pablo eh. yan Deserve niya yan eh, Oo. di ba? Parang may ganun. Si Pablo kasi parang isang season ko lang siya nakasama eh. So, pero Oo. bangko pa siya nun. So, si Pablo talagang Oo paraman nga, yan, saka pare. Naalala ko yung mga sinasabi niyan. Kunyari, nung sa UP kay Mike Phillips, parang, kay Jay, ako bahala dyan. Alam mo na, meron siyang ganun na palaban talaga na may hindi ka niya dog iiwan on mentality. and off the court. May mga, Oo. talagang, ako bahala, gamitin lang ako Oo. bahala dyan. May mga ganun siyang word na nakakatuwa eh. Talagang yung Oo. hindi yabang, pero alam mo, Oo. ilalaban niya. Yun yung sa ngayon matutuwa ka kung sa nangyayari sa kanya eh, no. Siya pa yung pumapatay pa. yun yung Oo. nakakaano dun eh, yun yung medyo nakakabigat na dapat May sa ex, amin to eh. tsaka may extra Well, totoo motivation sa naman. kanya yun. Totoo. Extra As motivation a yun, no? oh, as a player, For sure yun, naman sigurado talaga yun. yun na facing Mm. your former team, 'di ba? May added talaga yun, may added motivation naman talaga yun. Tsaka yung attitude niya as a player kasi hindi siya binibigyan ng bola. For example, na hindi siya binibigyan ng bola, parang walang masyadong play, ganun. Ang mindset niya, sige, wala akong bola, di-rebound ako, didepensa ako. Yung mga role na alam mo yun na hindi napapansin, gagawin niya para alam mo yun, magkaroon lang siya ng playing time. Yan yung medyo underrated na ugali na hindi masyadong na-adapt ng mga kabataan ngayon eh. Well, for me yung gano'n na parang Oo. di ako napasahan, parang Mm. magmamaktal na lang ako. Di ba? May mga gano'n eh. May mga Oo. gano'n eh. Yung Mga ganun. parang very rare yung mga ganyang tao, yung mga ganyang player na willing laruin kung ano yung role na ibibigay sa kanila, di ba? Speaking of Pablo pa rin, nakikita ko kasi parang may trash talk si Harold eh. May ano eh, may taunting ng Tsaka, kaunti eh. Well, alam mo naman yan as a teammate, as a oo. former teammate, parang ano na yan eh, biruan na yan eh. Di ba? May mga ganun talaga eh, pag nakakalaban mo yung former teammates mo eh, di ba? Oo. Pag-usapan na naman natin yung Game 3 na preview. Huwag na yung Wala na, prediction sure. kasi syempre, Oo, sure UP fan namang tayo eh, di ba? yung bias na yan eh, di ba? Oo. Gusto natin, no? So, wag na tayong Oo. dumaan sa ganun. Preview na Oo. lang, preview. Tingin mo, what's gonna be a factor for UP or Ah, Lasal? ah, Ano kaya yung mga gagawin nila? Ako tingin ko, sa UP, tutuloy nila yung defense ni Jacob Baila kay Jacob Cortez. Kasi, napansin mo, hindi man na-stop si KQ nung last year, pero nabawasan, napagod si KQ, parang ganun. Di ba? Nung siya yung dumipensa. Kasi imagine mo, ang haba ng wingspan, ayaw tumigil kakadepensa. Talagang, hindi mo man ma-stop, makapagod talaga yung player sa kabila, di ba? siguro for me parang they have to grab every defensive rebound kasi si Mike Phillips pa rin kilala siya as Motor Mike. So talagang he will go for the offensive rebounds, defensive rebounds. So siguro if you're UP, you have to box him out, control niya talaga yung rebounding department. And then dapat may willing ka ibigay kasi alam mo na parang yung dati, 'di ba? Kailangan may willing kang ibigay sa kabila to be able to hold them off. Parang ano ba 'yun yung game plan natin dati?
game 3 kay SJ Belangel. Hayaan mo na siya score, di ba? Pero yung pero yung Siya na lahat. other players dapat Tawag na. 0 to almost 0, hindi talaga gagawa, di ba? Kasi SJ Belangel, natural niya sa kanya yan scorer, di ba? So dapat may willing ka talagang i-give up. Pero yung game 2 ng UP, I think agad na nung zone defense nila. May Korean sila eh. May Korean coach sila eh. Di ba, kalaban natin yung mga Korean coach, ang hirap Zone, kalabanin ng zone defense nila. Parang, grabe ba klaseng zone defense ng Ibang mga klase Korean zone teams? defense. Pati parang if you're a papawis player dito sa Pilipinas kasi parang ang default defense kasi dito 2-3 eh. 2-3 zone, 'di ba? 2-3, oh. Pero pagdating sa UP, 'di ba? Talagang yung dinedeploy nila 3-2 eh. So pagka 3-2, ano yung diyan? Ano yung usual coverage diyan pagka ganyan? Sa akin, kapag naka-zone ka, sa tingin ko yung na-limit nun yung mga ball screen nila Jacob Cortez. Yung tipong ang gagalaw dun yung mga ibang more on sa wingman, sa big man. Talagang ibibigay mo pag 3-2 sa corner. Yun yung mga bibigay mo. So, tatanggalin mo dun. Yung tatanggalin mo dun yung mga ball screen nila. Kasi ang galing talaga mag-ball screen na itong Jacob Cortez. Siguro yun yung mga gusto nilang i-limit. Tapos pag nakaka-receive si Mike Phillips sa high post, parang nag-one-on-one yung big man no? Tapos dumadrop down yung Nilalabanan ng one-on-one. yung second line of defense para ma-prevent yung corner threes. Pero I mean, alam mo naman, nanggaling naman tayo kay Coach Gould. So ang dami talagang adjustment sa 3-2. Sobrang dami nilang 3-2. Doon lang ako naka-experience ng zone defense na sobrang dami palang variations. Sa akin naman, sa Lasal, gusto kong makita yung baklaan kasi coming Parang- from injury, talagang gusto kong makita kung paano siya mag-perform sa finals. Lalo na first time niya, di ba? Ay, oo. First time niya mag-finals, so parang And yung Final Four sila no? So, maganda na mag-perform siya. Pero huwag niya panalo. Pero grabe pa rin. Syempre, Kian Baclacan pa rin. Parang ang nangyayari kasi ngayon, nagiging siya no? Naging reliever siya ni Jacob eh. Oo. Well, siguro baka rin. Hindi siguro siya kasi 100% pa, kaya nagiging backup siya ni Jacob Cortez ngayon. Well, again, pa rin. Oo. Yan. Kian Baclacan yan, willing to accept any role. Gaya ng sinabi natin kanina. Kung maging reliever ako, magre-reliever ako. Basta, yun, manalo sila, di ba? Yun yung mga ibibigay mo sa kanya eh. So, ayun, speaking of Game 3, wala pa din tayong ticket. Ang hirap makahanap ng ticket, Ang hirap pumarap ng ticket, grabe. Tapos, At may mga nagtatanong pa nga kung may ticket. Sabi ko, wala Kami akong nga, di ba ako, nanonood nga lang ako sa TV. Yun na nga eh. Actually, Game 2, nanonood lang ako sa BGC, sa Pilipinas Live lang. Tapos Wala- nagmahal yung makuha ticket no? Hindi na naging student-friendly yung ticket mo. Oo, parang 500, 400 Oo. data, mga ganong range. Mahal. Grabe, mahal yun para sa estudyante So, please, sana po makanood kami ng Game Oo. 3. Kasi kami po yung lucky charm. Sana. Joke. Well, kanina nag-golf tayo, ang pangit na dinaro natin. Speaking of pangit, pare, teka lang. Oo. Ayan. So, kinuha ko yung blade. Nandito yung P770 ko. Kasi sobrang pilingero ko. Nung binili ko to, sabi ko, hindi. Pagtatrabahuan ko. Talagang tisipagan ko mag-aral ng golf. Kahit blade pa yan. Ito kasi yung gamit ni Tiger Woods, di ba? Tama? Ng mga pro Siguro, player. hindi ko alam eh. Hindi ako sure. By the way, 6 months pa lang kaming nag-golf. So, okay, inuuna yung mga forma eh. 6 months wala kami, so hindi pa kami pinapanganak. Oo. Oo nga, no? So, nung last 2 weeks, sabi ko, wow, hit ko yung sweet spot. Ganda ng palo ko. Talagang yung 7 ko, umabot 170. Talagang bati na kami, bating-bati kami. Tapos nung 5 days Oo. na hindi ako nakapag-range, putya, nakalimutan ko ulit pumalo. Ayoko na. Binibenta ko na siya ngayon.
Gusto ko nang palitan ng Tapos, mas forgiving na oo. irons. Kasi ayoko na talaga. I think, I think pang pro na ata kasi yung ganyang Oo. kind ng irons eh. Oo, diba? Tsaka, Ako hindi. nag-gets ko lang siya kanina kasi kanina yung isang kasama namin naka JPX na Misono. So, ang liit nga talaga Mizuno. nung ano niya, nung head niya compared dun sa iba. Oo, yung club head. Tapos Oo. feel mo talaga mas madali ipalo. Mas madali talaga ipalo. Diba? Oo. Diba? Akala ko dati parang, ay hindi, ano lang Forgiving. yan, marketing strategy. Pare-pareho lang yan pag pinag-aralan mo, gano'n. Di pala talaga. Huwag na kayong matigas May, ang may ulo. technology. Oo. May technology pa din talaga. Huwag na matigas ulo. Paano mo ba, kasi sinabi mo sa akin nung binili mo yan, di ba papasabay sana ako sa'yo. Sabi mo wala kang internet nun eh, so wala ka talagang natanungan. Oo. Oh, so wala. Pagbalik ng Japan, Doon na ako doon na lang, bibili ulit. oo, bili na lang ulit ng bago. Pagka, Inuuna kasi yung forma eh. Maganda to ah. Okay to ah. Gagaling siguro ako dito. parang na-excite ka. Siyempre ko, alam mo, parang bago sapatos eh. Parang, uy, sige okay na yan. Kahit hindi ka na tumingin sa ibang store, okay na yan. Mura, tapos ganda. Pwede na yan. Puta, hindi mo alam. Ang hirap pala nung club na yun. Pero ano yun? 2025? P770? Hindi, Tama ba? 2024. Tailor-made? 2024. 2024. Pero brand new mo siya nakuha. Brand new. Kasi alam ko sa Japan may mga binibenta rin na second hand Second hand. na clubs, di ba? Oo. Sa store din. Actually, gusto ko ma-experience yun eh. Kaya hindi ako bumibili hindi ako nag-upgrade eh. Lahat kung ano yung binili ko na clubs nung una, yung pa yung Yun na. gamit ko ngayon eh. Oo. Well, yung ano lang, ang bago lang binili yung Stealth na naka-sale sa PAX Sports. Yun lang naman yun pa lang yung bago kong club eh. Pero yung una kong bilhin, bag, damit, Forma talaga. shoes, sapatos, forma muna, you know. Puro Yun daw kasi Japons eh. nakikita eh. Yung irons hindi naman nakikita eh. Pero nanalo na ako doon ah. Parang nanalo na ako. Oo nga, di ba? Ako, Parang, Oo. ilan yung score mo nung naglaro ka ng tournament? Kasi, di ba kakapost ko lang nung vlog na na we tried to break 100. Ah, So, ano yun? Nauna yun. Tapos, yung sumunod, sumali ako ng tournament. So, yung laro na yun, ang pangit ng laro ko nun, 101 yung score ko nun. Sabi mo, Dalmatian eh. No? Tapos, tas after, nung same week na yun, Friday ata yun, if di ako nagkakamali. May tournament ako, so sabi ko, bahala na. Dapat practice yun eh, yung golf round natin na yun. Supposedly, dapat yun yung practice ko. Tapos, para ready ako sa tournament. Sabi ko, bahala na. Ang pangit ng nilaro ko. Bahala na. Hindi ko na lang iisipin. Enjoy ko na lang to. Pagkapalo ko nung sa first tee, ang ganda ng palo ko, Oo. Parang, ang score ko ata agad. Naka-par ata ako agad nun. Na-feel mo Tapos agad. two straight. Oo, 2 straight na par. Sabi ko, yun yung flow state na sinasabi natin. Oo. Oo, Yun yun eh, parang wala ka nang naririnig na outside noise. Parang gusto mo na lang, parang sobrang focus ka na. So alam mo na yung ginagawa mo, alam mo na yung technique mo, nakuha mo na yung technique mo. Actually, walang warm up yun eh. Tapos morning yun, parang 7 a.m. ata yung shotgun. Tapos wala, tuloy-tuloy na. And then yung kaninang hole, yung nilaruan natin sa Camp Aguinaldo. I think yung par 3 na may island, yung green. Doon ako naka-birdie actually. Tapos kanina, dalawang palo na, hindi pa nakakatawid yung bola ko doon sa sa green. So, ewan ko, parang sobrang talaga. Hirap ng goal. Sobrang hirap ng go. Parang siya. Parang sa isang araw, goods kayo. Tapos sa susunod na laro mo, ang pangit ng palo mo. Which is yun nga yung nangyari sa atin kanina. And ayun, by the way, yun nga, 84 yung score ko nun. So, nanalo ako, parang. It's you versus you. Nanalo. Oo. Class B runner-up, 84. Ang tinatry lang natin i-break dun, 100. Tapos biglang na-break ko pati 90. Ayop na yan. Lala. Chamba talaga. Yun ang champ. Well, win. Oo, pero win is a win. So, ayun naman, pag-usapan natin tong mga fantasy natin.
NBA fantasy, by the way, hindi ibang fantasy yan, Kung ano mang iniisip nyo. Ibang may naisip Eh, no? NBA fantasy, I think. By the way, nagpa-fantasy CJ, nagpa-fantasy din ako It's eh. my rookie year. Ilang leagues? Rookie Yeah, year. Rookie year as fantasy. rookie year niya sa pagpa-fantasy ngayon sa NBA. Sino bang mga kaliga mo? Ilang liga mo ngayon? Isa lang yung liga ko ngayon sa Meralco Bolts na. So, kami magti-team. So sa team lang. Team lang. Okay. Yun lang. Kamusta mo dun? Ako, Kamusta ang personally, standings mo? nahihirapan ako sa kanya, nahihirapan ako. Siguro dahil kailangan talagang time no? Talagang time yung kalaban mo din Saka parang ano ka talaga, dapat fan ka talaga. Oo, research ka, kailangan pag-isip mo sa Yun umaga. yan. Well, I'm Oo. NBA fan. Schedule. NBA fan ako, pero hindi ako yung sobrang talagang Nagda-dive in, kumbaga. dive in. Kasi syempre, may ano pa ako, parang PBE, mag-viewing pa ako ng sarili ko. Dati Totoo, maaraling ko pa yung mga plays ng kalaban. So, pero ang saya. Totoo. Tendencies. Oo, ang saya mag-NBA fantasy kasi alam na makakasunod ka. Tingin ko pag playoffs, medyo okay ako. Well, kasi sa fantasy playoffs kasi diyan na nagma-matter yung mga Well, kahit naman hindi, yung scheduling. Yan yung pinaka-importante. Schedule of games, number of games ang player mo. Usually kasi pag playoffs na diyan nalalabas yung mga factor na yung mga star nagpapahinga, lalo na if yung team nila secured na sila ng playoff spot. Yun yung mga nakakainis pagka sila yung inaasahan mo sa team mo all throughout the season. Tapos pagdating ng playoffs, biglang nagpapahinga. Ang sakit sa ulo 'di ba? So, pag nagda-draft ako, ang tinitingnan ko talaga yung number 1, injury history. Number 2, yung schedule ng playoffs nila. Ayan, pumasok na yan sa top list ko yan when drafting talaga. Tapos number 3, yung composition ng team yan, importante yan. Yung mga tinatawag tayo mga punt categories diyan. Kasi pagka fantasy 9 categories yan So if matagal ka na naglalaro sa fantasy, alam mo talaga na hindi mo naman may papanalo lahat ng categories So magbe-base yan sa first pick sa ability ng first round pick mo. So if ever si Jokic, saan ba siya mahihinang category? Mga I think blocks, defensive category. So dapat pareho yung mga players na kukunin mo kagaya niya halos. 'Di ba? May Josh Giddey, mga ganyan. Jalen Johnson, mga triple-double threat, 'di ba? So, yun lang. Yun lang naman. So, thank you so much for listening to our podcast. Kung meron kayong mga question, meron kayong mga gustong pag-usapan namin, basketball, golf, NBA, basta yung mga kaya namin pag-usapan, comment down below. Question lang, mag-ask lang kayo ng question. Tatry namin sagutin. Yeah. Hopefully, makagawa tayo ng madaming episode. And hopefully, maka-invite tayo ng mga guests natin. So, ang gusto lang kasi namin parang medyo light lang. Hindi masyadong formal. Talagang parang nagkikwentuhan na kami. So, this is our first episode. Medyo magulo. Medyo mga sinusubukang mga bagay. Pero, hopefully, time gaganda na yan. Yan, yes sir. So, ayun, once again, this is AJ Madrigal and my partner, CJ Cancino. Alright, see you on the next episode, guys. Bye! Peace.